عندنا القرآن يقسم باعتبارات، يعني بتقسيمات، منها سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. هذا معناه أن القرآن بهذا الاعتبار يقسم على 3 أقسام. Ang Quran ay maaaring hatiin sa ilang bahagi. Halimbawa, mayroong sura na tinatawag na Surat al-Ikhlas at ang kabanatang ito ay katumbas na ikatlong bahagi ng buong Quran. Ito rin ay nagpapahiwatig na ang Quran ay maaaring hatiin sa 3 pangunahing bahagi. القسم الأول خبر عن الله، توحيد أسماء وصفات. Una ay nagtuturo sa mga tao tungkol sa magagandang pangalan, ganap na katangian at mga dakilang kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. الثاني أحكام. Ikalawa naman ay naglalaman ito ng mga batas, alintuntunin at katuruan. الثالث قصص. Ang ikatlo naman ay binubuo ng mga kasaysayan at mga kwento. على القرآن كتاب قصص أو حكايات أو روايات، القصة تأتي في القرآن ليس على أنها قصة أو رواية. Kaya't kung ating maitatanong, ang Quran ba ay aklat lamang ng mga kwento o kasaysayan? Ang sagot ay hindi. لما تأتي القصة للعبرة والاتعاظ والعمل وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتبيين للدعاة كيف يسيروا إلى الله في الدعوة. Ang mga kwento at kasaysayang binanggit sa Quran ay hindi sinasaad bilang mga simpleng kwento lamang. Ang mga ito ay ibinigay upang pagkuhaan ng aral, isabuhay, gawing paalala, at maging tulong sa gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-anyaya sa mga tao patungo sa Islam.